Miranda, this is Illegal Fuchsia Papakiniris and Exquisite. This family name comes from Latin mirandus, which means worthy of admiration or admirable. Very sweetie. Romero, nagmula ito sa Latin na Romer o Romarius. Ibig sabihin po ay manlalakbay mula sa Roma or sa Rome, or general term sa taong manlalakbay or pilgrim. Or po pwede rin itong associated sa halamang rosemary na ginagawang pampalasa sa pagkain. Sa razon, meron tayong dalawang kahulugan. Una, nagmula ito sa Old French word na rasoir, na ibig sabihin po ay razor or shaver. Pangahit, ang pangalawa naman ay French word na râtelier, na ibig sabihin po ay rack or piano. Mondero, related ito sa apelidong Montero na nagmula naman sa dalawang Spanish words na monte, ibig sabihin ay mountain or hill, and then ang Spanish suffix na ero, which means profession or trabaho. Therefore, it can be translated as working with mountains or huntsman. Trinidad, napaka-outlandish and supernatural and divine ng apelidong ito. Nagmula ito sa Spanish na Trinidad, ibig sabihin po ay Trinity, threefold or Holy Trinity. Trinidad, ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Nagre-refer po ito or tumutukoy ang Trinity mga kasembreros or Triune sa tatlong Diyos, one element, three personas, one element mga kasembreros. Ang tatlong personas na tinutukoy dito na supernatural, divine, and eternal mga kasembreros ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos na banal na Espiritu. Matthew 28:19, sabi ni Lord Jesus Christ, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Para mas maunawaan natin ang concept ng Trinity, no, 3-in-1 sila mga kasembreros, inseparable. Divine, supernatural, at eternal sila na Diyos, no? Tatlong personas, isang elemento o isang Diyos. No, minsan nalilito tayo, no, tatlong Diyos, no, tapos isa lang. Yung concept ng araw, okay, yung araw mga kasembreros, di ba, yung sun. So yung sun mismo, siya si God the Father, and then yung ilaw o yung rays niya o yung sunlight, yan si Jesus Christ mga kasembreros. Tapos yung init na ating nararamdaman ay ang Holy Spirit. So kasi nalilito tayo minsan na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So ganun po siya. Mula rito sa the second largest main island in the Philippines, ang Mindanao. Yan ang kaalaman at katotohanang dapat na alam.